Mama-match ba yang ano, audio at saka ano, mouth? May paraan sa pag-edit, no? Ah, mm. Magpapaturo ako niyan. Paano yan? May mga videos kasi na hindi nagma-match yung bibig at saka ano. Mm. Sige, sa ating pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, ah, please turn with me to Philippians chapter 4, verse 10 hanggang sa 13. Philippians chapter 4, verse 10 hanggang sa 13. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa wakas ay inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanang nagkaroon kayo ng malasakit. Ngunit wala kayong pagkakataon, hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana sa bawat bagay, at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim ng kabusugan, at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. May the Lord bless the short meditation of His Word tonight. Ang pera po ay napakasensitibong subject yan. Hindi lang sa church, kundi sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na sa church. Pag ang pastor ay magpipreach na about money, misinterpret talaga na nagpaparinig, matcha-charge ang pastor as being covetous or materialistic. Pero ang focus po ni Apostle Paul kung bakit nagpasalamat siya na ni-revive ng Philippian Church ang financial support sa kanya, hindi naman talaga ang pera ang kaniyang focus, because he wasn't milking them. Hindi po niya ginagatasan ang Philippian Church para magpadala ng material support sa kanya. Kaya nga mabilis si Pablo na nagsalita sa nakasaad diyan sa verse 11. Ang sabi ni Paul, hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim na kabusugan, at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. So you see, sensitive si Paul. Alam kasi ni Paul na ang usaping pera ay very sensitive at maaring ma-charge siya as materialistic or covetous. Kaya sinabi ni Paul na I'm not pointing this out dahil ninanais ko ang inyong pera at doon ako nagfo-focus, because I have learned to be content in everything. Yun ang sabi po ni Paul. Marunong siyang magpakababa, marunong din siyang mag-enjoy kung merong kasaganaan na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. So, of course, alam ni Pablo kung paano mag-suffer, bugso ng pangangailangan. Alam ni Pablo, in his second letter to the Corinthians, talagang ni-recount ni Paul ang mga hardships na kaniyang naranasan. Please turn with me to Second Corinthians chapter 11, verse 23 to 27. Dito po dinitalye ni Apostle Paul ang mga hardship na kaniyang naranasan. Ang sabi dito, sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo,
ng di mabilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudiyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit kulang ng isa. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo. Minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na akong nawasakan ng barko. 1 araw at 1 gabing ako'y nasa laot, nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. So, in all of these things, ma-surmise po natin mga kapatid na para sa ating kabutihan na nakakaranas tayo ng kakulangan ng earthly goods from time to time. Dahil tinuturuan tayo sa pamamagitan ng kakulangan kung papaano tayo tumugon, kung papaano tayo mag-exercise ng patience, papaano tayo matuto na tumugon in a Christian way kung hindi natin ito nararanasan. Diba? Paano tayo tumugon in a Christian way kung hindi natin ito nararanasan? How shall we know how we will respond unless we experience such times? And how shall we give counsel to other believers when it is needed kung hindi natin naranasan ang kakulangan ng mga earthly goods? At paano tayo makapagpapatutuo sa kabutihan ng Diyos na siya ay kumakalinga sa atin despite want, despite difficulties, ang Panginoon ay nananatiling matapat na kumakalinga sa atin. Can we have that kind of testimony kung hindi natin nararanasan ang mga kakulangan sa mga bagay-bagay dito sa mundo? Can we testify that God has been so good and God has been so gracious to me amid difficulty? He sustained me. Can we testify? Can we add that to our resume of true testimony kung talagang hindi natin naranasan ang mga kakulangan from time to time? So talagang makakabuti para sa atin. How can we testify of God's goodness kung tayo mismo ay hindi nakakaranas ng kakulangan at hindi nakakaranas ng pagkalinga ng Panginoon amidst difficulties in life? And sinabi din ni Pablo, dinescribe din niya yung karanasan niya when he experienced bounty. Paano siya namuhay. Si Pablo ay isang Pariseyo at ang mga Pariseyo ay makakapal po ang bulsa. Diba? So naranasan ni Pablo how was it to live in bounty when he was a Pharisee. Ang allowance niya ay malaki. May influential din siya. So, talagang ang lahat ng kanyang pangangailangan when he was a Pharisee ay natugunan. Affluence and abundance pose particular dangers actually. Kung ikaw ay affluent at palaging abundant ang karanasan mo sa buhay, actually, that poses a potential danger. At marami pong mga Christians na nahulog sa kasalanan in the presence of wealth. Tandaan po natin yan. Marami pong mga Christians ang nahulog sa kasalanan in the presence of wealth. Marami pong tumalikod sa pananampalataya na tangay ng mga kayamanan dito sa mundo. In fact, direct na karanasan ito ni Paul involving his fellows in the ministry. 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10. 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10. Ang sabi dito ni Pablo, and hindi ito mabibigkas ni Pablo kung hindi talaga niya ito direct na karanasan involving his fellows in the ministry. Sabi ni Paul, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa, na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang
nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Now, this is just a warning para sa mga tao na nagnanais yumaman. There's really a potential danger. Now, I'm not saying na hindi tayo hahanap ng paraan to augment our income. That's not what am I trying to say. But what the Word of God is telling us, that if we really have so much desire to be wealthy, to be affluent in life, just for the sake of being wealthy and being affluent, talagang mapanganib ito sa atin. Diba? Ulitin natin ha, ang sabi po ni Paul, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso, very susceptible, very prone to temptation, at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa. So invest here and there na hindi pinag-iisipan because of the promised wealth. And then, na-scam pala. Na-scam pala, di ba? Na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan, including spiritual danger and financial danger as well. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, at ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. So, the love of money really produces sorrow and misery. The love of money is the root of all evil. Money is not the root of all evil. The love of money is the root of all evil. Tandaan po natin yan. Ang sabi po ni Dennis Johnson, the secret of Christian contentment not only enables us to receive small gifts from our Father's hand with gratitude. Ang Christian contentment pala, small gifts na natanggap mo sa ating Ama, mula sa ating Ama, grateful na ang ating kasing-kasing, ang ating puso in Tagalog, kasing-kasing sa Bisaya. So that is an additional to your vocabulary. The secret of Christian contentment not only enables us to receive small gifts from our Father's hand with gratitude, it also empowers us to receive great wealth from our Father's hand without having our hearts stolen away from the giver of His gifts. So ang contentment daw, hindi lang nagtuturo sa atin na tumanggap ng small gifts from our fathers with gratitude. Inihahanda daw ng contentment ang ating puso na tumanggap ng malalaking blessing na hindi tayo natangay. Hindi nanakaw ang ating affection, ng ating puso sa mga blessings na ito. So whether in plenty and in want, ang lahat ay para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. At inexpress ni Paul sa teksto natin ngayong gabi, Philippians chapter 4 verse 10 hanggang sa 13, itong wonderful virtue of contentment. Sabi ni Apostle Paul, I have learned to be content. I have learned to be content. And ang sinabi po ni Paul sa verse 13, I have learned to be content, natuto akong mamuhay ng salat, at natuto din akong mamuhay ng tama in times of abundance. And then, sabi ni Paul sa verse 13, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Now, itong verse na ito ang pinaka-most misinterpreted verse and most quoted verse out of context. Nagamit ito ng mga politicians sa kanilang political campaign, and then kinuquote nila, I can do all things through Christ who strengthens me. Ginagamit ito ng mga artista, ng mga business people. And then, ang sinasabi nilang, I can do all things through Christ who strengthens me. Out of context. Ang konteksto kasi ng all things sa Philippians 4:30 is yung contentment. Na all things, na in want. Diba? And in abundance. Iyon po yung all things na tinutukoy dyan. Magawa ni Pablo na mamuhay ng may contentment, at magawa niyang mamuhay ng nakakapagbigay kaluguran sa Panginoon in times of abundance. He can do all things through Christ who gives us strength, who gives him strength. Yun po ang konteksto nito. All things, in all things, natuto si Paul na maging contented. Yun po ang
konteksto ng I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya titingnan po natin ito at warning din po ito sa atin dahil kung hindi kontento po ang ating puso, ay hindi po tayo nagiging grateful sa mga blessing na binigay ng Panginoon sa atin. The husband is not content with his wife. The wife is not content with her husband, or the person is not content with his meager salary. So, kung ang isang tao ay discontented, hindi na niya magawang pasalamatan ang Panginoon. Discontented siya eh. Narereklamo siya eh. Kung ikaw ay nakatanggap ng regalo tapos ayaw mo yung regalo, 'di ba? Yung pagpapasalamat mo ay talagang hesitant kang magpasalamat, ayaw mo yung regalo eh. Pero hindi mo nakikita yung thought ng nagbigay ng regalo. It's the thought that counts. Kaya ayon pa kay Jeremiah Burroughs, ang Christian contentment is a very rare jewel. It's a very rare na, ano ba sa Tagalog yung jewel? Hikaw. Hiyas. Hiyas. Jewel. Christian contentment is a very rare jewel. In fact, meron siyang book na sinulat ng title is The Rare Jewel of Christian Contentment. Now, talagang para sa mga gustong yumaman dyan, basahin ninyo. At ikaw ay Christian, basahin ninyo yung book na yan. The Rare Jewel of Christian Contentment. Masasabi mo ba ngayon, kapatid, na ang buhay mo ay merong contentment? Anong mangyayari sa'yo kung ang boss mo ay kinausap ka at kailangan kang i-lay off mula sa trabaho? Pag-alis mo mula sa opisina, knowing that you no longer have job, magawa mo pa kayang pasalamatan ang Panginoon sa period na nagkaroon ka ng trabaho? And then, asking God for help as you embark on a new journey to apply for a new job? Di ba? Magawa mo bang pasalamatan ng Panginoon? Natanggal ka nga sa trabaho kasi kailangan i-lay off. Would you be able to thank God for the time, the period na nagkaroon ka ng trabaho na yon at na-provide ang pangangailangan ng family mo? At ngayon ay umaasa ka pa rin sa Panginoon na bigyan ka ng panibagong trabaho. What if your doctor will tell you na meron kang terminal cancer, na wala ng kagalingan? Would you be able to thank God for the life, that period of life na kanyang pinahiram sa iyo? And ask God for grace to remember you and to help you as to cross the river? Diba? So, naway, ito yung I can do all things through Christ who strengthens me. Kung hindi natin matanggap ang extraordinary na biyaya mula sa Diyos, ay kung makatanggap tayo ng balita na meron tayong terminal cancer at malapit na ang wakas ng ating buhay, talagang magiging bitter, magiging complaining ang ating heart. But if we receive the gift of contentment, the grace of contentment that comes from God, automatically you will be grateful and thankful for the 40 plus years or 30 plus years or 50 plus years or ilang age mo na pinahiram ng Panginoon sa iyo. And now you will trust in God para tulungan ka to cross the river triumphantly, and after that you will be with God forever and ever. Ito ay dapat isipin natin from time to time because our life on earth is fleeting. What if ilang buwan o ilang taon mong pinagpaguran yung bahay mo, nagpapa-improve ka from time to time, nagpapa-construct ka, only to find out na nasunog ng apoy. Di ba? Bago pa dumating yung mga bumbero ay natupok ng pinagpaguran mo sa loob ng maraming taon. Will you be contented to thank God for the many years or the few years na na-enjoy mo yung bahay mo? And then ask God for grace kung saan kayo titira at paano kayo makabangon muli. Now, hindi ito madali. Ito yung konteksto ng I can do all things through Christ who strengthens me. Ito yung konteksto, contentment.
The all things na sinasabing I can do all things through Christ who strengthens me, it means I can be content in all things. Sa pamamagitan ni Kristo na nagbigay sa akin ng kalakasan. Because it really takes the heart, it really takes grace for us to be content in all circumstances. Now, what will happen when we are not content? When we are, ang opposite kasi sa contentment is discontentment. Ang ibig pong sabihin nito is, we are dissatisfied with Christ. Hindi tayo satisfied with Jesus Christ. Discontentment is seeking happiness apart from Christ. Pero kung ikaw ay kontento, whatever situation na ating mararanasan, as long as we have the Lord Jesus Christ, we can praise Him. We can praise Him. And ultimately, ang discontentment is a declaration that Christ is not enough. We can only be satisfied kung meron tayong car, meron tayong magandang bahay. You see, there is something else that has a greater capacity to bring me joy. Christ is not enough. So, ang discontentment, yan po ay failure on our part to see the value of Christ. So, nagiging mas importante pa ang kotse kaysa kay Kristo. Nagiging mas mahalaga ang bagong bahay kaysa kay Kristo. Mas nagiging importante pa ang sexy na katawan or slender body kaysa kay Kristo. We admire all of these things, and these things become more precious than Christ. At marami pong mga tao na madidescribe po natin na bumibili sila ng mga bagay na hindi nila pangangailangan. Kahit wala pa silang pera at nag-credit card sila, talagang pinurchase lang nila para lang maipagmayabang sa mga tao na hindi pa naman nila kilala. Di ba? Malalaman mo ba kung sino yung pupuri yan sa property na in-acquire mo? Hindi. So you are buying that with a money that is not yours at the moment, that you don't have at the moment. Credit card yun eh. Hindi mo yun pera. Kikitain mo pa lang yun. Pero, para saan yun? Para purihin ng mga taong hindi mo pa naman alam kung sino ang pupuri dyan. Now, para sa isang Christian, ang ating tunay na contentment is ang ating Panginoong Hesukristo. Hebrews chapter 13 verse 5. Hebrews chapter 13 verse 5. Ang sabi po niya, hindi po natin alam kung sino ang author ng Hebrews. Ang sabi po niya, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Napakaganda ng passage na ito because our Lord seems to be saying, be content because you have me. You have me. Hindi kita iiwanan or pababayaan. So huwag kayong mabitag sa pag-ibig sa salapi. Yung sinasabi ng author ng Hebrew. Masiyahan kayo kung anong meron kayo. Sapagkat in all of these things, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. So if you have Christ, may kulang pa ba sa buhay mo? The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang tao na nakasumpong kay Kristo, he has actually found everything. Where the lost man sees no value in Christ. Ang lost man, hindi niya nakikita ang value kay Kristo, pero ang taong ligtas, nakikita niya si Kristo as his everything. And he finds no value in anything else. His value is in Christ alone. At kung tayo ay kontento kay Kristo, haharapin natin kung ano ang kasalukuyang kalagayan natin with contentment. With contentment. Numan ang kasalukuyang kalagayan natin, as long as we have the Lord Jesus Christ, as long as we are saved, we are in Him. Jesus can never be taken away from us. Maaring mawala sa atin ang lahat ng mga bagay, but Jesus Christ will never fail. Ito po yung heart ng Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Actually, the first 3 chapters ng Ephesians ay doctrinal, pero yung 4 hanggang sa 6, very practical.
At ito yung essence ng verse 6 and 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus. So, Jesus Christ is the reason for our joy. Kaya nga ang sinabi ng verse 4 ng Philippians chapter 4, magala kayong lagi sa Panginoon. Rejoice in the Lord always. Muli kong sasabihin, magala kayo. Again, I say, rejoice. As we find contentment in the Lord Jesus Christ, siya ang ating greatest source of joy. Wala nga sa ating spouse, wala nga sa ating misis, sa ating mister, ang ating greatest joy. Wala sa ating children, wala sa kahit anumang meron tayo. I'm not establishing a dichotomy, but if ever we have to establish a dichotomy, Christ is our everything. Christ is our everything. Jesus increases our capacity to enjoy Him. Kaya hilingin po natin, Lord, please increase my capacity to enjoy You. You are more than enough. And the more ang ating buhay ay punong-puno kay Kristo, ang mga bagay dito sa mundo at mga pangyayari ay nagiging less significant. Less significant. And thanks be to God, contentment can be learned. Kasi sabi ni Pablo, I have learned to be content. So contentment can be learned. Ibig sabihin, it can be cultivated. And how shall we cultivate contentment? Start by being thankful. Thankful and grateful for the little blessings that you receive from God every day. Sabi ni Paul, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. Now, hindi po ito dinideny ang grace ng Panginoon that gives us contentment. Of course, God gives more grace. But we have the responsibility to cultivate contentment. We have to discover the sufficiency of the Lord Jesus Christ. And we have to decide at once that all of the things in this world are futile. All of the circumstances and material goods ay hindi nagbibigay ng true happiness. And nakakalungkot, kakaunti lamang po ang natututong makontento. Pero dinescribe ni Pablo ito as a secret that is revealed in Christ Jesus. Ang contentment, dinescribe ni Paul ito as secret to happiness and satisfaction. Philippians chapter 4 verse 12 and 13. Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim na kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. So we need the grace of God to cultivate contentment and satisfaction in our lives. And as we learn to be content, as we cultivate the grace of contentment na nanggagaling talaga sa Panginoon, as we cultivate it, makikita po natin that Jesus Christ is really more than enough. We will be able to rejoice in the Lord. And our testimony, our exhortation will be valid. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Si Pablo ba, may credibility ba siya na bigkasin yung Philippians 4:4? Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Did he have that credibility? Oh yes. Meron siyang credibility because in all circumstances, he learned to be content. Yun, totoo yun sa kanyang buhay. And because it was true in his life, he had the credibility to exhort it to us. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Hindi po ito praise and worship na ang upbeat music. Kasi kino-quote ito ng ng mga Pentecostal charismatics na, rejoice, let us rejoice, lundag, lukso, sayaw. Hindi yan, hindi.
Hindi contemporary upbeat music 'yan sa mga kaibigan po natin. Out of context po 'yan. Kaya naano tayo sa mga verses taken out of context. Ang konteksto po ng rejoicing in the Lord is in whatever circumstances, there is rejoicing in the Lord. We have the reason to rejoice in the Lord because our God is good and He never leaves us nor forsake us in all circumstances that we are facing. We have the reason to rejoice in Him. Superficial po yung mag-rejoice tayo because of upbeat music and praise and worship. That's superficial. But what is true and deep and full of substance is in the context of contentment in whatever circumstance na pinadanas ng Panginoon sa atin bilang individual Christians at bilang isang iglesia. Pastors need to be content sa congregation na ipinagkaloob ng Panginoon sa Kanya for the time being. Pastors need to be content sa level ng ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon sa Kanya. It is sinful to compare ministries with other ministries. Hindi lang sinful, it's so shameful and embarrassing to compare our church with another church. We have to be content and we have to thank God. At the same time, we aspire for more. We grab all opportunities to evangelize, but whatever kind of ministry na pinadanas ng Panginoon sa atin, matuto tayong magalak sa Kanya, makontento at purihin po natin ang ating Panginoon. Dito sa Bella Vista, 3 years na po dito tayo, pero ito pa lang yung ipinagkaloob ng Panginoon sa atin sa Bella Vista. Let us be content for the time being, but at the same time, ay pinagkatiwala din natin sa Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. But we are content for whatever blessing na ipinagkaloob ng Panginoon sa pagtitipon dito sa Bella Vista. Tayo po ay manalangin. Salamat po o aming Panginoon sa mensahe ninyo sa gabing ito. Tulungan ninyo kami na luwalhatiin kayo sa lahat ng mga bagay na ipinagkaloob ninyo sa amin. Patawarin niyo po kami sa discontentment na nagsasabing hindi enough ang pinagkaloob niyo sa amin for the time being. At dahil hindi enough, hindi kami magpapasalamat sa inyo because we think that having more is enough. Pero kailan matutupad yung more at masasabi naming enough? Because as far as we know, even those who have millions ay talagang dinideclare pa rin nila na kulang. Tulungan ninyo kami, O Diyos, at patawarin ninyo kami. Linisin ninyo ang aming mga puso and help us to rejoice in you. In Jesus' name we pray. Amen. Kala ko cellphone ko. Pinasok ko tuloy sa bulsa. Simply trusting every day, trusting through a stormy way. Even when my faith is small, trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whatever befall, trusting Jesus, that is all. Brightly doth His Spirit shine
into this poor heart of mine. While He leads, I cannot fall. Trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly. Trusting as the days go by. Trusting Him whatever befall. Trusting Jesus, that is all. Singing if my way is clear, praying if the path be drear, if in danger for Him call, trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whatever befall, trusting Jesus, that is all. Trusting Him while life shall last, trusting Him till earth be past, till within the jasper wall, trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whatever befall, trusting Jesus, that is all. Amen. O Lord, gaya ng tinuro ninyo sa inyong salita, we can pray, increase our faith, O God. Help our unbelief. We pray, O Lord, that you will grant us your grace of contentment every day of our lives. We all have reason every day to complain and to complain and to complain. And we are sinning against you. We are not giving glory unto your holy name by being grateful in whatever circumstance na aming kinakaharap. Tawarin niyo po kami, O Diyos, and help us to glorify your holy name, both public and private. We exalt your name through our mouth in public, but about our heart, O God, but about our heart. Search us and try us and cleanse us if there be any wicked ways in us, and lead us to the path everlasting. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. And thank you also for the blessing of food. Amen.